Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo'y magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So dalawa po ang pag-usapan natin. Unahin muna natin itong si Representative Leandro Libiste, ang batang genius, ika nga nila, ang batang bilyonaryo na isa pa lang nepo baby, mga spoiled brat, no? What he wants, he gets, maski na hindi naman po sila qualified, no? Kasi po meron pong nag-squill na dating mambabatas nung panahon ni Digong at dating mayor ng Maynila at ngayon ay isa pong representante ng party list. Sinabi niya nung time na siya nandyan sa franchise committee, yung nagbibigay ng prangkisa para sa mga nag-a-apply ng prangkisa sa Kongreso, sinabi niya ito palang Solar para sa Bayan Corporation ni Libiste ay hindi qualified mabigyan ng prangkisa para sa solar. Yung ambisyosong solar project nitong si Libiste na mabigyan ng kuryente, maserbisyuhan ng murang kuryente ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga solar panels sa buong Pilipinas yan, maski na sa mga liblib na lugar. Hindi pala dapat mabigyan ng prangkisa, no? Ayon po sa kwento ni Representative Lito Atienza nung panahon ni Digong, no? Sinasabi niya napaka-ambisyoso nitong batang Libiste na ito, na base sa application nila for franchise nitong solar para sa bayan nila, unqualified. Walang kakayahan itong solar para sa bayan na maibigay yung sinasabi nilang serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Bakit po? Unang-una, yung capitalization nila na isinulat doon sa application. 1 million pesos lang yung kanilang capital para daw makapagpatayo ng mga solar panels at mabigyan ng serbisyo ang buong sambayan ng Pilipino. 1 million pesos. Sabi niya, this is ridiculous. Nag-a-apply ka ng prangkisa, no? You're hoping for 25 years franchise, pero wala kang kakayahan. 1 million? Ilang solar panels ang mabubuo mo sa 1 milyon? Ilan? Mga bayan, no? Very lucrative, mga kababayan. Itong proyekto niya na lucrative projects, buong Pilipinas yan, hindi lang sa isang particular na bayan at Batangas lang. Hindi, buong Pilipinas, solar para sa bayan nga Tapos 1 million lang ang capital expense mo, yung iba budget mo, walang kakayahan, mga kababayan. Buti sana kung ang inihingi mo lang itong bayan lang na po na ito sa isang Batangas sa distrito ko, pwede siguro yun. Pero yung ambisyon mo na bigyan ng solar ng kuryente sa pamamagitan ng renewable energy ang buong Pilipinas, that is ridiculous. Tapos wala pa siyang experience diyan. Bago lang siya diyan sa proyekto ng solar project. Kaya nung sabi nga ni Atienza, nag-research ako, nagtanong ako sa mga meron ng ganitong mga may proyekto. Ang sinabi ng mga napagtanungan kong company, that is ambitious. Ridiculous yan. Unang-una, wala kang budget. Pangalawa, you're unexperienced. Wala kang experience dyan sa proyekto na yan. Hindi mo alam kung gaano yan kahirap, paano i-maintain. Wala po talaga. This is just like, ito kasi ang gusto ko Pagbigyan nyo ako, kung hindi, magwawala ako. Nanay ko, senador. So ang system, mga kababayan, outright rejected ni then Representative Lito Atienza. Ngayon, syempre, anak ng senadora, ang number 1 lobbyist ay yung nanay. Nakita nyo yan?
So ini-enable ni Loren Legarda para maaprubahan, no? Nakipagkape daw sa kanya sa Manila Polo Club at isiningit nga yang ganyan. Inamin daw niya kay Loren Legarda, since magkaibigan sila, na hindi pwede. Walang experience yung anak mo. Bago lang yung anak mo sa ganitong proyekto, yung company niya. Walang capital. 1 million lang. Nung binago daw po yung application, naging 1 billion na. Wow! Saan kumuha ng billion? Si Libiste. Meaning, sa paper lang. Sa papel lang, mga kababayan, para lang maaprubahan. So, ibig sabihin, manloloko kayo. Wala naman kayong totoong bilyon na pondo. Ngayon daw, nung nalaman daw ni Atienza na ini-endorse ni Gloria Macapagal Arroyo, talaga tong si Arroyo, talagang ano to devil ito no? Nung sinabi daw ni Gloria Macapagal Arroyo, nag-gain na daw yung grounds para maaprubahan ito. Marami daw yatang pumapayag. Di natin alam bakit sila pumapayag. Hindi ba sila nag-research yung ibang mga congressman? O baka naman, nagkaroon na ng padulasan dyan. Nung sinabi daw ni Gloria Macapagal Arroyo kay Lito Atienza na, pagbigyan mo na. Kaibigan naman natin yan Ha? Yun na lang yon, mga kababayan. Dahil sa isang kaibigan, dahil kaibigan mo, huwag na nating alamin kung kaya o hindi. Ano ang magiging epekto niya sa sambayan ng Pilipino? Makakapag-deliver ba yan? O dahil siguro sa pressure kay Lito Atienza, napa-oo na lang siya, pero naglagay daw siya ng isang probisyon. Hindi mo pwedeng ibenta yung prangkisa. Ibig sabihin, pag binigay sa iyo yung prangkisa na yan, dyan lang yan sa solar para sa Bayan Corporation. Hindi mo pwedeng ibenta yan. Ang sistema ngayon, parang sinasabi, ganun na, iba na po yung nangyari. Pero biruin nyo, mga kababayan, dahil kay Gloria Macapagal Arroyo, nakaibigan daw naman nila si Loren Legarda, na sakripisyo ang sambayan ng Pilipino. Nakapag-deliver ba? Hindi. Kaya nga ngayon, nakademanda siya Dinimanda siya ng DOE. Pinapenalize pa sila. Iimbestigahan siya ng ombudsman. Di ba? Ang siste dito, mga kababayan, dahil sa kaibigan, dahil sa anak ng isang senador, ginago ninyo ang taong bayan. Si Atienza naman ay nag-give in. No? Na-pressure siya, mga kababayan. Kasi pag hindi siya mag-give in dyan, hindi niya pagbigyan, siya naman ang puputukan. Di ba? Pero naglagay nga siya ng probisyon na bawal ibenta ang prangkisa. Yan dapat ang imbestigahan. Kung totoo bang ibinenta o hindi ni Libiste. Di ba? Nagdemanda nga siya, dinimanda niya ng cyber libel si Attorney Castro kasi sinabi daw ni Claire Castro na ibinenta yung prangkisa. Diyan tayo magkakaalaman. No, biruin ninyo. Dahil sa kaibigan, dahil sa anak ng senadora, dapat dito imbestigahan din si Loren Legarda. Antindi mo maglabihis. Paano nyo napao yung mga congressman dyan? Ano ang ginawa ninyong pagkukumbinsi, mga kababayan? At ito namang si Digong, pinirmahan na lang. No? Baka naman, nakumbinsi din. Alam nyo na. Ano ba? Paano sila nakumbinsi na bigyan ng prangkisa itong walang pondo, itong walang experience na batang genius? O ngayon, ano nangyari? 24 billion penalty. Nasaan ang solar para sa bayan? Bakit patuloy pa rin ang brownout? Ba't hindi nakatulong? Diba? So ibig sabihin, nilinlang tayo. Doon sa papel na nilagay na 1 billion, wala, papel lang pala. Para lang makakuha siya ng prangkisa at kung ano man ang ginawa niya sa prangkisa na yan, di natin alam. Boy, genius talaga. Genius, Genius. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay, next. Pasok naman tayo dito kay Senate President Tito Soto. No? Ito pong si Tito Soto ay nag-aaral na po ulit ng mga rules tungkol sa impeachment. Kasi meron pong napipintong impeachment complaint sa Pangulo. Inuna po nila ang Pangulo. Itong mga grupo na sinasabing kailangan matanggal na ang Pangulong Marcos kasi hindi niya na alam ang pinaggagawa niya. Hindi na po siya matino. Siya po ang mastermind
ng korupsyon, lalo na sa flood control. O yan, no? Kung hindi pala matino ang Pangulo, bakit patuloy pa rin nagtatrabaho? Kung hindi matino ang Pangulo, hindi dapat nabigyan ng mga titulo ang mga lupa ng mga ARBs. Kung hindi matino ang Pangulo, bakit pinapaunlad ang agrikultura? Lahat ng sangay ng agrikultura. Edukasyon, infrastruktura. Kung hindi matino ang Pangulo, bakit siya pang nagsiwalat ng korupsyon? Kung saang mastermind, dapat hindi niya na sinabi yan, puta, mapuputukan ako dyan. O, diba? Patunayan nyo na lang po yan. Ngayon, may ginagamit dyan yung mga DD shit tulad ni Topacio eh. O, siguro saka na yun, no? Pero dito tayo kay Tito Sotto. Nag-aaral muli siya, nire-review niya yung rules for impeachment. Pero may binakbakan siya, mga kababayan. Binalikan niya po ang pagiging inutil ni Chis Escudero. Kung maalala nyo, itong Senate presidency ni Chis Escudero ay isang puppet Senate President. Puppet ng mga Duterte. Bakit? Wala po siyang ginawa. Nilabag nila ang konstitusyon na nagsasabing once an impeachment complaint has been endorsed by the House of Representatives, the Senate shall forthwith proceed. Iba po ang ginalal nilang forthwith. Ginawa nilang sarsuela ang Senado, ang impeachment complaint laban kay Tokmol Sara Duterte. Nilaro po nila. Ginago nila ang sambayan ng Pilipino. Biruin ninyo, mga mambabatas yan. Hindi pala sila marunong sumunod ng batas, lalo na sa konstitusyon, mga kababayan. Ang sabi ng Constitution, the Senate shall proceed forthwith. Maski na po yung sumulat ng Article 11 na yan na si retired Associate Justice Adolf Ascuna, na siya po ay buhay pa at pinaliwanag niya yung sinulat niya. Sabi niya dapat agad-agad, immediately. Pero itong si Escudero at yung mga minions, mga puppet ng Duterte, ginago po tayo. Nagdiba-debate pa sila, kaya ang nangyari, ni-remand, ngayon in-archive. So therefore, dapat yung mga yan, dapat yan ini-impeach sila dahil they violated the provision in the Constitution. Mga violator ng Constitution. Ngayon, sabi ni Escudero, hindi ako tulad nila, sabi ni Sotto, hindi ako tulad nila Escudero. Nagtaka nga ako bakit pinagdidibatihan pa nila. Ang sabi sa Constitution, forthwith. Sa akin, pag dumating, kung talagang darating yung impeachment sa Senado, magpo-forthwith ako. Hindi ko gagayahin yung ginawa ng mga tuta ng Duterte na kung ano-ano ang pinagagawa, nagdebate, kung ano-ano. Ang sabi niya, kung ayaw, maraming dahilan. Pero ako, susunod ako sa sinasabi ng Constitution, the Senate shall proceed forthwith. Mag-aagat-agad ako, mag-i-immediately ako, ikukumbin ko yung impeachment court, no? Ang gagawin namin, scheduling lang yan, sabi niya, no? Sa umaga, magpi-plenary kami, magbabalangkas kami ng mga bills, at sa hapon, ikukumbin namin ang korte. Yun po ang tama. Na-verified naman na. O, kung na-impeach ang Pangulo o ang tukmol ninyong busy Sara Duterte sa House, pinorward yan, pinorward sa Senado, tinanggap nila, then immediately magkumbin kayo. Hindi yung, teka muna, tama ba ito? Teka muna, antayin natin muna yung desisyon ng Supreme Court. Ang dami nyo pang dahilan eh. O kaya tayo dito, kung sakali man yan matalakay ng impeachment ng Pangulo, kasi siya ang inuna ng mga gunggong na ito na gusto siyang tanggalin, no? Yung mga malinis, mga nagmamalinis na ugat daw ng ang pasimuno ng korupsyon ay ang Pangulong Marcos ayon sa mga nag-file. Kasi gusto nila sila naman ang mamuno, sila po ang magagaling, sila po ang makakasolba ng problema ng Pilipinas tulad ng Makabayan Black, yung attorney dyan, no? At itong mga dutain na ito. Pipilit po nilang tanggalin ng Pangulong Marcos kasi sila po ay magkakakutsaba at sila ang gustong mamuno sa bansa. Kunwari pa kayo dyan, no, na ayaw nyo kay Tokmol Sara Duterte, pero pare-pareho naman pala kayo. Gusto nyong maiyo po ang isang buwitre. Okay, so kay Tito Sotto, titignan natin kung gagawin niya yung sinasabi niya. Magpo-forthwith ako. Hindi ako tutulad kay Chis Escudero na pwet-pwet ang ginawa. Okay?
So kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.